Moratillo, kayo po ang nakahuli kay Michael at di umano nung hinuli nyo sa barangay San Isidro, Angono Rizal. Tinan nyo dito makikita nyo, palpak talaga yung mga otoridad natin. Tinan nyo. At isinailalim sa investigasyon, ang sinabi niya ay nakatakas siya noong July 7, 2023 at sinabi rin niya sa inyo na kaya siya nakatakas noon ay meron siyang gamit na ballpen, naganap siya ng mga bisitang kasintangkad niya at pagkatapos kinopya na lang niya yung mga nakalagay sa braso na tatak ng Bucor. Totoo ba yun? So dahil po sa may koordinasyon na din po sa amin ng Bucor late ng August 5 po 2023 at kilala naman po namin si Michael Cataroha dahil minsan po naserban po ng warrant na po siya ng aming himpilan sa Gumaca, Quezon. At doon nga po siya, naabutan po ng ating operatiba na habang kumakain siya doon sa bahay na aming pinasok po. Diba? Bakit itong mga to, ang kinuha lang yung mismong subject? Isang buwan sabi nga ni Apricot, sinong kumupkup dyan? Dapat lahat yung mga kumupkup dyan, kasuhan. Pisinta talaga to. Para matapos na yung usapan. Back to normal na tayo. O nandito na ngayon, kasi huling-huli talaga si Katapang dun. Ilang beses siyang binugbog dyan sa Congress lahat hindi niya alam. Palpak na palpak. Kulang na nga, umiyak yan dyan So kailangan talaga lumutang itong gunggong na ito para mapunta sa kanya yung atensyon. Mawala na kay Katapang, mawala na dun sa droga sa loob, pagpapapasok ng mga kung ano-anong produkto sa loob, construction materials, videoke, bilyaran, madyungan. Yung teorya ni Banat Bay na pinalabas to, pwede. Kasi nga, tinan mo ngayon, napag-uusapan pa ba yung issue tungkol dun sa mga ibang natuklasan dyan sa Bilibid? O hindi ba wala na? Kasabwat nila yung mga media na nililinis nila, binabaon nila yung mga issues na yun. Kaya nga magtataka ka pa iba-iba ng script. O ibig sabihin, meron lang nag-feed ng information dito sa loko-loko na to kung ano yung mga sasabihin niya at sinasadya nilang iba-iba yung mga statement niya para magulo. Para syempre wala na talaga, makalimutan na yung ibang mga topics, ibang mga ebidensya na meron sila dyan sa Bilibid. Siya ay tumakas July 17, yung gaya nung sinabi ko, kinopya lang yung mga tatak. Tama po ba yun? Tama po, base po sa kanyang salaysay, yun po ang sinabi sa amin. Tapos tinornover nyo siya sa Regional Police Office o kina General Armamento. Yes sir, nagkaroon po ng press briefing bandang hating gabi po. Minimaintain niya yung kanyang salaysay na siya ay tumakas sa pamamagitan ng pagkopya ng rubber stamp gamit ang isang ballpen. Tama po sir. Hanggang dinala nyo sa Regional Police Office, ganun pa rin ang kanyang versyon. Nung dinala po namin siya during inquest proceeding po sa Provincial Prosecutor. Inquest ito kasi may bagong kaso, evasion of sentence. Yes sir. Nung dinala sa inquest, ano nangyari? Nung tinanong po siya ni Fiscal Jaime ko kung paano siya nakatakas, sinabi naman niya po na sumabit po siya sa truck ng basura palabas. Ilang araw yon pagkatapos ng unang salaysay? The day before po. The day after. The day after. Ayun, so sinabi niya, sumabit na siya. Yes sir. Nung bang siya ay nakapiit doon saan yun? Sa regional? Sa Angono Police Station. Sa Angono. Meron ba siya mga nakausap? Meron pumuntang abogado? Meron pumuntang kaibigan? Merong... Ayun na nga yung sinasabi natin. Tama to sinabi ni Garski. They have nothing to lose. Kaya nga itong mga to, you do not quote them. Or hindi mo sila dapat pinagkakatiwalaan. Na in aid of legislation, sila yung pagkukuhanan mo ng impormasyon. Mga loko-loko yan Kaya nga di ba, yung mga nag-plead ng guilty kay Bantag, na sinabi nila na yes, we are part of the crime. Nag-plead sila ng guilty. O kita mo, hindi naman naamin yung mga yan kung hindi totoo. Kung di ba naman kayo mga tanga? Mga mga mayores yan. Ibig sabihin, matataas ang posisyon yan dyan sa kulungan, sa mga gang nila. Matindi kaso yan. Alam nga naman nagnakaw ng baygon sa 7-Eleven, magiging mayores. Imposible naman yun. Usually, ang mga mayores dyan, ang mga kaso niyan, karumal-dumal talaga. Kaya sila kinakatakutan dahil nga, halang ang mga bituka nila. Pantakin mo, nanumpa sila, laban kay Bantag. Nag-plead sila ng guilty. Oh, bakit? Nakakulong na yung mga yan baka yung iba dyan habang buhay ng nakapagkakakulong. Mano ba naman yung aminin nila yung krimen na yun?
tapos mabayaran sila, mano ba naman yung dagdagan ng 10 years, yung 45 years nila? Ganon din naman. Kaya kumbaga, sinungaling tong mga to tapos makikinig kayo dyan? May posibilidad na nag-poach sa kanya. Nung una po namin siya nahuli, wala po. Hindi naman po siya nakausap ng magulang niya. Kinabukasan na po siya nakausap ng magulang niyang babae. So kinabukasan siya nakausap. Yung kausap niya yung magulang niya, may kasamang ibang tao, yung magulang niya, abogado o iba? Wala naman po. Nag-iisa lang po. So nung araw na yon, nag-iba na rin yung version niya. Nung kinabukasan po, during inquest proceeding lang po. Doon nga nakausap din ng magulang. Opo. Nag-iba na yung kwento niya. So hindi na siya sumabit na sa ilalim ng truck. Opo, Kung nga sa inyo, dinidinig ng Senado yung alin? Dinidinig ng Senado yung yan. Yung pagkamatay ng bata sa Malabon. Yung si Tulfo kanina, yung kaso nung yung katulong na ginugulpi ng sa Mindoro. Nabulag na yung dalawang mata, kakagulpi ng amo. Yun yung inaasikaso ni Tulfo, nitong mga to, yan sa Bilibid. Malaki naman yan sa Bilibid, pero di ba yung sa Okada, mas malaki yan? Yung issue ng smuggling, yan, yung issue ng DA, no, ng Bureau of Customs. Tapos yung sa Okada. Di ba dapat yan ang pinagtutuunan nyo ng pansin kasi kahiya-hiya tayo sa ibang bansa dahil dyan. But anyways, this is also a big scoop itong itong pagtakas dito sa Bilibid. po daw May siya sa kopya kayo nung unang salaysay niya? Actually po, hindi naman po namin siya kinuha ng salaysay dahil wala naman siya abogado. Bali, in-interview lang po namin siya at kung sa loob namin niya sinabi, ikinuwento yung kung paano siya nakatakas. Tinan mo, At yung sinasabi mo ngayon, saan ka makakita ng nahuli nyo tapos hindi mo pinagawa ng sinumpang salaysay? Ano ba naman yan? Asan yung due process dyan? na chief of police will Kasi inaresto nyo pa rin yan eh. Babasahan nyo yan ng Miranda rights. Nyo yan. Kumbaga, ire-record nyo yan. Tapos, pagagawin nyo siya ng salaysay niya kung ano yung pangyayari, di ba? Bakit wala nun? Kasi nakausap nyo na siya kasi ganito. Kaya wala nang mga ganyang formalities, wala nang ganyang mga processes na sinunod kasi ang gusto lang naman talaga nila, lumutang lang talaga tong batang to. Lumutang lang to, okay na. Pag lutang nito, mawawala na lahat ng issue, matututok na rito. Yun lang naman ang gusto ng mga yan eh. form parts of the records of this case. Lahat nung sinabi mo. Yes, sir. Gaya nung, ulitin ko, sinabi niya na siya ay nakatakas gamit ang ballpen para kopyahin ang rubber stamp noong July 7. Opo, sir. Naglakad sa EDSA? Yung ba yun? Naglakad Yes, sa sir. EDSA? At tinanong din po namin kung paano siya nakarating sa Anguno. Ang sabi niya, binagtas niya ang EDSA hanggang Cainta, tapos nagpasabit-sabit siya sa jeep hanggang makarating sa Anguno po. Salamat. Bahagi ng records ng proceedings ng committee ito ang inyong sinabi ngayon na Police Major Moratillo. Maraming salamat po. Tatanungin ko ngayon si General Katapang. General Katapang, kailan nyo unang nabalitaan na nahuli na si Michael Cataroha at paano po ito sinurrender sa inyo ng ating kapulisan? Ang alam po namin, August 15 ata o doon nag-turn over dito sa amin. Anong ata? Katapang, general ka pang naturingan, ikaw ang hepe dyan, ata? Ang laki-laki ng issue na to, hindi mo sinaulo yung mga dates? Walang hiya naman Katapang, ang galing-galing mo pagdating sa strategy, paano yung mga PDL, ganito, ganyan, nagko-compute ka pa patungkol dun sa pagkain nila, sa gamot. Tapos ito, ang laki-laking issue dahil dito napahiya kayo. Ang sagot mo, ata? Ibang klase talaga to si Katapang, no? Of course, nag-request ako ng kung pwede ma-turn over, but sabi nila there are certain procedures na kailangan gagawin. Pinabayaan ko naman po. And then, of course, nag-coordinate kami at na-transfer po nung gabi na yon si PDL Cataroha. So General, tuwing magkakaroon ng hearing siya, yung pangalawang kaso, yung evasion of sentence, lalabas ulit ito. Pagpunta sa piskal, pagpunta sa Juzgado, tama ba yun? Hindi po ako abogado. Can I ask my DDG for Administration, Attorney Al, to answer it? Because, Your Honor, or Mr. Chair, siya rin po ang chief ng Board of Inquiry
regarding that pagtakas ni Lalabas ulit siya. Magandang umaga po. Depende po sa korte. Pero i-request po namin through the prosecutor na kung pwede Zoom na lang po. Through Zoom. Meron naman. Alam mo, ang simple nung tanong na yun. So, paano? Kasi madulas to. Parang si Parang si Larry Houdini to. Kumbaga, ang galing na ito tumakas. Ang question lang naman ni Tolentino, ganyan katanga tong Bucor chief natin. Tinan mo so ano ba to? Lalabas ba to para umattend ng hearing? Alam mo, pwede nang sagutin ni Katapang yun. Simpleng tanong yun eh. Hindi na sir, kasi baka makatakas na namang hayop na yan. So, meron naman kaming korte dito sa loob. Meron namang kwarto rito na parang nagsisilbing korte na rin namin. Doon na lang siya. Kasi matindi tumakas to. Di ba? Hindi mo kayang sagutin yun, Katapang. Kailangan mo pa ng abogado para lang sagutin yan. Ikaw ang happy dyan. Ang pakahina mo naman.